Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Ricky Matubis, Paterno Ducay, RJ Baloya, at Gel Bilote, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3861, May talent ka, Harvey York. E ano ngayon? Basura ka lang sa harap ni Young Master Bierstadt. Tama. Siya ay sapat na malakas upang dalhin si CEO Toft sa kanyang mga tuhod, ngunit ano ang punto? Siya ay sapat na mapalad na magpakita ng isang beses o dalawang beses. Ngunit sa harap ng isang napakahusay na figura, ang lahat ng ito ay walang kahulugan. Ito ay isang walang kakayahan na galit mula sa isang taong hindi magtatagumpay. Malapit na niyang malaman kung gaano siya kalayo sa kay Young Master Bierstadt. Nakaawang ang ekspresyon ng lahat habang nakatitig kay Harvey. Kahit gaano pa kalakas si Harvey, mapatla pa rin ang background niya kumpara kay Jace Lee at sa iba pa. Senior, Young Master Bierstadt, Mr. Bierstadt, isang grupo ng mga tao ang agad na dumagsa kay Trey Bierstadt. Isang napakakaawang ekspresyon ang ipinakita ni Jace nang nasa harap siya ng maraming tao. Anong nangyayari dito, Jace? Bakit mo ako tinawag para tumulong dito? Kalmadong itinaas ni Trey ang manggas, na parang walang pakialam sa kanya. Malamig na ungol ni Jace. Patuloy na nagpapakita ang tagalabas na ito dito at sinasaktan ako sa mukha. Ganoon ba? Pinanliitan ni Trey ng mata si Jace. Ang mukha ni Jace ay ganap na namamaga na may mga marka ng palad sa lahat ng dako. Nagsuot siya ng nakakatakot na ekspresyon na may ilang nakanganga na mga butas sa kanyang bibig. Wala talagang pakialam si Trey sa kanyang junior ngunit alam ni Jace na bigyan siya ng malaking regalo bawat taon upang matugunan ang kanyang bawat pangangailangan. Matapos makita ang kanyang mga junior sa ganitong kalunos-lunos na estado, isang nakakatakot na ekspresyon ang ipinakita ni Trey. Ito ay ganap na walang galang sa kanya. Bam! Matapos marinig ang mga reklamo ni Jace, humakbang si Trey bago sinipa si Vance Toft sa lupa. Dumi. Bago pa man maipaliwanag ni Vance ang kanyang sarili, ilang mga alagad ng Blackburn City Martial Arts Alliance ang lumabas bago siya sinipa. Walang nang ahas na tumingin sa brutal na tanawing iyon. Una sa lahat, si Vance ay isang lingkod ng organisasyon. Natural, hindi siya maglalakas loob na labanan si Trey. Wala siyang choice kundi tiisin ang lahat sa pagkakataong ito. Ipinakita ni Jace at ng iba pa ang kanilang maalab na espiritu sa kalagayan ni Vance. Ngayon ay may isang figure na talagang namumukod tangi doon. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya nang hindi binibigyan ng pagkakataon ng sinuman. Curious na pinanood ni Harvey ang palabas ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon niya kahit na nakita niyang may dugong lumalabas sa bibig ni Vance. Kung tutusin, walang kinalaman ang lalaking iyon sa kanya. Makalipas ang halos 1 minuto, kinaway ni Trey ang kanyang kamay, sinenyasan ang mga estudyante na huminto kung mamatay si Vance sa pambubugbog. Pagkatapos, malamig niyang tinitigan si Harvey. Ikaw ang naglagay ng mga kamay sa aking junior. Malamig na tanong ni Trey. Oo, ngumiti ng manipis si Harvey. Nakakamangha, ang lakas ng loob mo. Malamig na tumawa si Trey matapos makita si Harvey na kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa kanyang harapan. Kitang-kita sa kanyang gwapong mukha ang mapaghiganti na tingin. Dapat alam mo kung ano ang mangyayari pagkatapos gawin iyon, tama? Hindi. Sa palagay ko hindi ko rin kailangan. Alam ko na ang mga tao ay kailangang aminin ang kanilang sariling mga pagkakamali at parusahan para dito. Bakit hindi mo tanungin ang iyong junior kung bakit ako nagpasya na samplein siya? Siguro kailangan mo munang alamin ang buong katotohanan. Naghiyawan ang mga tao nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Baliw ang taong ito. Bakit ngayon pa siya nagsisikap na magdahilan? Alamin ang katotohanan. Bakit ko gagawin ito? Kayong mga mahihina ay talagang nagmamalasakit sa mga walang kwentang bagay na tulad niyan. Naka-cross arms si Trey Bierstadt habang humakbang pasulong. Bawat hakbang niya ay puno ng pasyon. Ang isang malakas na tulad ko ay hindi kailangang malaman ang mga bagay na iyon.
Kung tutusin, sinusuportahan ko lang ang taong gusto ko. Tuldok. Kahit na ang aking junior ay pumatay ng mga tao at magsunog ng bahay, siya ay nasa aking paningin. Kahit na ang batas ay nasa panig mo, kailangan mo pa ring bayaran ang halaga para sa pagpapatong ng iyong mga kamay sa aking junior. Si Jace Lee ay nasa mataas na espiritu matapos makuha ang walang patid na suporta ni Trey. Sinabi ng bastard na ito na kahit na ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay walang karapatan na labanan siya, lalo ka na. Tama, young Master Bierstadt. Ang tangang bastard na iyon ang nagsabi niyan. Sabay-sabay na sigaw ng ibang mga kampon. Mababa ang tingin mo sa pinuno. Niloloko mo ba ang organisasyon? Isang malamig na ngisi ang pinakawalan ni Trey. Bakit ang daming tinatawag na malalakas na tao dito kamakailan? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Gaano kalakas ang loob ng isang tagalabas na tulad mo na magpakitang gilas sa Blackburn City? Galing ka sa country age, tama. Halika dito, sabihin sa amin kung saan ka nanggaling. Ikaw ba ay mula sa 5 nakatagong pamilya? O ikaw ba ay mula sa nangungunang 10 pamilya ng bansang H? Para sa kapakanan nila, kaya kitang hayaang mabuhay pagkatapos kang pilayin. I'm not of those two, cool na sagot ni Harvey. Wala sa dalawa. Hamalakhak si Trey. Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring magpakitang gilas dito sa Blackburn City. Gaano ka katanga? Akala ko ang Blackburn City ay isang lehitimong lugar, ngunit sa paghusga sa iyong saloobin, dapat ay pinaplano mong gawin ang lahat sa pamamagitan ng puwersa. Malamig na tumawa si Trey. Sa lugar na ito, nangingibabaw ang malalakas. Kung walang lakas, ang iyong dahilan ay walang kabuluhan. Itanong mo kay Vance ito. Naglakas loob ba siyang magsalita ng dahilan sa akin? Mapanuksong tiningnan ni Trey si Vance, para siyang patay na aso na nakahandusay sa lupa. Nanginginig si Vance, he wouldn't dare open his mouth. Wala siyang nagawa kundi ang tumango na parang masunuring utusan. So sinasabi mo na lalapit ka sa akin kahit anong mangyari? Tanong niya, maging mapagpakumbaba at aminin ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay hayaan mong parusahan ka ni Jace ayon sa gusto niya. Kung pakakawalan ka niya, gagawin ko rin. Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Trey. Kung lalaban ka o tumakas, ilalabas ko ang aking galit sa bawat mamamayan ng bansa H dito. Kayong mga daga, magsama-sama kayo. Siyempre papatayin namin kayong lahat. Talagang malupit ang mga salita ni Trey. Naturally, kinakatawan niya ang ganap na awtoridad sa Blackburn City. Nagpakita ng malamig na tingin si Julian York nang marinig ang mga salitang iyon. Ang mga taong naninirahan sa underworld ay hindi hihilahin pababa sa pamilya ng ibang tao. Ngunit si Trey ay ganap na kabaligtaran. Nais niyang kumuha ng mga tao mula sa buong bansa. Malamig na ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, tulad ng inaasahan sa senior ni Jace. Siya ay tiyak na mas mabisyo at hindi makatwiran kaysa kay Jace. Natatakot ka ba ngayon, anak? Nakangiting humakbang si Trey nang makitang tahimik si Harvey. Ikaw ay kahanga-hanga, hindi ba? Bakit ka tumigil sa pagsasalita? Lumuhod ka kapag natatakot ka na. Gumapang ka palabas dito. Itinuro ni Trey ang pagitan ng kanyang mga binti na may maangas na ekspresyon. Maraming tao ang nagpakita ng mapaglarong mga ngiti pagkatapos makita si Trey Bierstadt sa pagkilos. Inakala ng lahat na matatakot si Harvey York para gumapang sa ilalim ni Trey. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas si Harvey, hindi siya maglalakas loob na labanan si Trey. Gusto lang niya ng kamatayan kung gagawin niya iyon. Akmang sa sampalan na sana ni Harvey si Trey, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Julian York. Matapos pakinggan ang tawag, laking gulat ni Julian. Pagkatapos, magalang siyang naglakad patungo kay Harvey. Ginoong York, ang mga ito ay mula sa Flutewell. Ito ay mula sa H Country Martial Arts Alliance. Sa rekomendasyon ni Leader Torres, pagkatapos ng isang mahusay na debate, pinili ka ng organisasyon na maging bagong kinatawan. Magagawa mong gumawa ng mga desisyon sa World Martial Arts Alliance sa ngalan ng bansa H. Sa madaling salita,
ang iyong pagkakakilanlan ay magiging kapantay ni Leader Torres sa hinaharap. Kung magretiro si Leader Torres, ikaw ang magiging bagong pinuno. Nanginginig lang si Julian. Halata namang labis siyang nagulat sa balita. Sabay binuksan niya ang kanyang cellphone bago tiningnan ang text sa screen. H-Country Martial Arts Alliance. Kinatawan ng organisasyon. Paggawa ng mga desisyon sa World Martial Arts Alliance. Bawat pangungusap ay parang bombang sumasabog sa hangin. Akala pa naman ng mga tao ay nambobola lang si Harvey noon. Kung tutusin, nasabi lang niya ang mga bagay na iyon nang aatake na si Trey. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura ng isa, ito ay tila napakalayo. Itigil na ang pagpapanggap. Ang pinag-uusapan mo dito ay ang World Martial Arts Alliance. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa tingin mo talaga makakaalis ka sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang palabas. Gaano ka kawalang muwang? Huminga ng malalim si Trey bago tumawa ng malamig. Galing din siya sa Martial Arts Alliance. Alam niya siguro na si Harvey ay kinatawan ng H-Country Martial Arts Alliance. Kahit sa ang anggulo, malinaw na nambobola lang si Harvey. Paikot-ikot sa paligid. Nagring din ang cellphone ni Harvey. This time, video call na. Sumulyap si Harvey bago niya casual na kinuha ang telepono. Isang tao mula sa South Sea ang lumitaw sa kabilang panig ng screen. Ito ang kinatawan ng South Sea Martial Arts Alliance, si Gordon Moreno mismo. Nais ni Trey na kunin ang telepono sa mga kamay ni Harvey bago siya natigilan. Parang pamilyar sa kanya ang taong nasa screen. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Gordon nang makita niya ang mukha ni Harvey. Congratulations Mr. York. Alam namin ang lahat tungkol sa pagkakasangkot ng H-Country Martial Arts Alliance sa iyong rekomendasyon. Mula ngayon, ikaw na ang mananagot sa pagpapasya sa mga bagay na kinasasangkutan ng World Martial Arts Alliance. Ang pipiliin mo lang ay hahadlang sa Empire of the Never Setting Sun at sa American Martial Arts Alliance kasama ang dalawa pang mahusay na martial arts alliances. Ako ay humanga, para ipakita ng South Sea Martial Arts Alliance ang paggalang. Napagpasyahan namin na ikaw ang maging gobernador ng organisasyon. Pangangasiwaan mo ang lahat sa organisasyon at paglilingkuran din ng libo-libong tao sa ilalim mo. Kung may problema ka, makipag-ugnayan sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Ang South Sea Martial Arts Alliance ay nagpapakita lamang ng pormalidad sa puntong ito. Ang titulo ng gobernador ay halos walang epekto sa organisasyon mula sa simula. Ngunit matapos makita ang magalang na tingin ni Gordon sa kabilang panig ng screen, pagkatapos isipin ang mga bagay na kailangan pang gawin sa Blackburn City, mahinahong sinabi ni Harvey, dahil napaka mapagmahal mo, dapat kong tanggapin ang iyong mabait na alok. Gordon Moreno, kinatawan Moreno, sa wakas ay nalaman ni Trey Bierstadt kung sino ito. Si Gordon ang kinatawan ng South Sea Martial Arts Alliance. Maging ang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay kailangang yumukod sa kanya. Ito ay isang napakakilalang figure. Ngunit binati niya si Harvey York sa pagiging gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Paglingkuran ng libu-libong tao, nilinaw ng mga salita ni Gordon na ang pagkakakilanlan ni Harvey sa H-Country Martial Arts Alliance ay ganap na tama. Ang kinatawan ng H-Country Martial Arts Alliance at ang gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Ang taong may karapatang bumoto sa World Martial Arts Alliance. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Trey ang kanyang sarili na naghahabol ng hininga. Nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Agad na palitan ng takot ang pagmamayabang sa kanyang mukha. Ang mga eksperto sa likod niya ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkamanhid. Wala na silang lakas ng loob na tumayo ng maayos. Ang iba ay hindi alam kung sino ang mga taong iyon, ngunit alam nila na sila ay mga tao mula sa organisasyon. Ang mga taong iyon, at si Harvey, ay kumakatawan sa ganap na awtoridad. Nangangahulugan ito na si Harvey ay isang taong hindi dapat gawing biro. Matapos makitang natakot si Trey at ang iba pa, hindi napigilan ni Jace Lee na sumigaw, "Huwag kang magpaloko, Trey.
Anong representative? Anong gobernador? Ang taong ito ay inupahan para lokohin tayong lahat. Kung siya talaga ang representative, there's no way na hindi mo siya kilala, right? Sabay-sabay na tumango ang iba matapos marinig ang katwiran ni Jace. Nagbalik sa katinuan ng mga dilag bago sila tumingin ng masama kay Harvey. How dare he find someone to put on a show with? Sinusubukan ba niyang lokohin si Trey dito? Sa tingin mo ba nagpapalabas lang ako ng palabas? Siguro kung ang isang artistang tulad ko ay sapat na malakas para talunin kayong lahat. Kalmadong ngumiti si Harvey bago humakbang patungo sa isang estudyante. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang ibinaba ang likod ng palad. Sampal, napasigaw sa sakit ang alagad bago umatras ng ilang hakbang. Isa siyang skilled martial artist. Ang kanyang titig ay puno ng hindi mapigil ang galit matapos sampalin, gayunpaman. Hindi siya mangangahas na lumaban, ni hindi siya tatabi. Oh! At least, nagawa kong maging artista. Sampal, sampal. Patuloy ang pagsasalita ni Harvey habang hinahampas niya ang dalawa pang estudyante sa lupa. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang maliwanag na pulang marka ng palad. Tumalsik din ang dugo sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mapagmataas at mapagmataas na mga ekspresyon ay ganap na napalitan ng kabuuang dilim. Kusang napa-atres ang mga natitirang estudyante bago idinikit ni Harvey ang daliri sa harap nila. Halika dito. Ang ilang mga alagad ay hindi nang ahas na sumalungat sa kanya. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumapit kay Harvey habang nagpapakita ng matinding puot. Sampal. Ginamit ni Harvey ang lahat ng kanyang lakas para sampalin ang bawat estudyante sa lupa. Ang lahat ng mga alagad ay nahiga sa lupa na tinatakpan ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga galit na titig ay sadyang ipinakita. Gusto talaga nilang patayin si Harvey noon. Sa kanilang mga mata, magiging madali para sa kanila na talunin si Harvey. Ngunit siya ang gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Hindi sila maglalakas loob na makipaglaban sa isang taong may napakagandang katayuan. Laking gulat ni Jace at ng iba pa sa nakita. Hindi nila akalain na totoo pala ang pagkakakilanlan ni Harvey. Walang sinuman mula sa Blackburn City Martial Arts Alliance ang maglalakas loob na labanan ang gayong tao. Sampal. Matapos ihampas ang huling estudyante sa lupa, mahinahong naglakad patungo kay Trey habang kumikislap ang mga mata. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3865. Patuloy ang pagkibot ng bibig ni Trey Bierstadt. Lumampas ka sa linya, Harvey York. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit na ikaw ang aktwal na gobernador, gagawin ko. Wala nang lakas si Trey para tumingin muli. Agad niyang ibinagsak ang tuhod sa lupa sa sandaling iyon. Alam niyang nasa malaking problema siya. Hindi lang siya ang maghahirap, kundi ang buong Blackburn City Martial Arts Alliance ay kalad ka rin din pababa. Ang titulo ni Harvey ay parang wala lang, ngunit sapat na iyon para sugpuin ang lahat ng tao rito, nang hindi man lang siya nagtaas ng daliri. Ang lahat ay nakaramdam ng labis na katamaran nang makita nila ang tanawin bago nila likas na sinampal ang kanilang sarili sa mukha. Dumating dito ang mataas at makapangyarihang nangungunang talento ng organisasyon upang ipagtanggol si Jace. Pero anong nangyari? Nakaluhod na siya sa harap ng isang random na turista. Walang kwenta ba si Trey? O masyadong kahanga-hanga si Harvey sa simula? Lumapit si Harvey kay Trey bago niya sinampal ang mukha niya. Bakit ka lumuluhod, young Master Bierstadt? Mahihiya ako kung patuloy kong hindi ka iginagalang ng ganito. Patuloy na kumikibot ang mga mata ni Trey. Isang karangalan para sa iyo na sampalin ako, Gobernador York, sagot ni Trey sa nanginginig na boses. Mabuti, sabi mo walang pagsisisi na ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay. Sampal, ito ay para masira mo ang reputasyon ng Martial Arts Alliance. Sampal, ito ay para sa iyo na baguhin ang katotohanan at gawin ang anumang gusto mo. Sampal, ito ay para samantalahin mo ang mga karaniwang tao.
Habang nagsasalita pa si Harvey ay pinagpatuloy niya ang paghampas kay Trey hanggang sa hindi na niya mapigil ang manginig. Eksperto rin si Trey ngunit hindi siya maglalakas loob na makipaglaban kay Harvey noon. Ang bawat hampas ay mas malakas kaysa sa huli, na nagdulot ng matinding sakit kay Trey. Agad na natigilan ang mga tao nang makita ang tanawing iyon. Ang nangungunang talento ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay lumuhod at nakikiusap na sampalan siya ng iba. Walang maniniwala sa mga salitang iyon maliban kung nakita nila ang eksena sa kanilang sariling mga mata. Halata naman kung sino ang walang awa sa pagkakataong ito. Matapos makita si Trey sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, ang mga taong dumating upang suportahan si Jace ay nakaramdam ng sobrang pagkamanhid habang ang kanilang mga mata ay kumikibot. Palihim silang dumistansya kay Jace para hindi sila madamay. Sobrang sama ng loob ni Jace. Alam niyang hindi lang niya pinapahiya ang sarili niya sa pagkakataong ito. Ang gusto lang niyang gawin ay yurekan ang isang turista, ngunit nalaman na ito ay ganap na imposible. Ano ang naisip mo sa aralin? Matapos ang isang dosenang sampal, mahinahong tumingin si Harvey kay Trey. Napakapait ni Trey bago huminga ng malalim. Nasiyahan ako. Bulalas ni Trey bago siya tumango. Gaano man siya kagalit na galit, alam niyang wala siya sa harap ng gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance. Umaasa lang si Trey na magiging mabait si Harvey para pakawalan siya. Ni hindi niya maisip na makapaghiganti sa sandaling iyon. Totoo ba yan? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Mabuti, dahil naiintindihan mo ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Lahat ng tao dito ay babaliin ang sariling braso bago umalis. Pero gusto ko rin ang dalawang braso niya, turo ni Harvey kay Jace. Gusto mo ang dalawang braso ko? Matapos makita si Trey Bierstadt na lumuhod sa lupa at marinig ang mga kahilingan ni Harvey York, ang takot sa puso ni Jace Lee ay napalitan ng galit. Wala akong pakialam kung ano ang pagkakakilanlan mo, ngunit dapat mong malaman na hindi rin ako bata. Ako ang pangatlong young master ng pamilya Lee. Nakipag-alyansa din kami sa Moreno family. Kung sasaktan mo ako, magkakaroon ka ng maraming malalakas na kaaway na naghihintay na kagatin ka. Tatandaan kita magpakailanman. Wala akong magagawa sa iyo sa ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari sa hinaharap. Kung hindi kita mahawakan ngayong taon, mayroon pa akong mga taon pagkatapos nito. Masasaktan ka kapag binali mo ang mga braso ko ngayon. Si Jace ay desperadong sinusubukang bigyan ng babala si Harvey sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Nais niyang ituro na ang titulo ni Harvey bilang gobernador ng South Sea Martial Arts Alliance ay epektibo lamang laban sa mga tao mula sa parehong organisasyon at hindi ang pamilya. Matapos ilantad ang katotohanan iyon, hindi na makayanan ng mga tagalabas ang mabaliw na pag-atake sa South Seas. Ang pamilya Lee ay isa sa mga dakilang pamilya ng South Seas. Jace, sigaw ni Trey ng likas. Tumahimik ka. Ikaw ay walang iba kundi ang dumi. Agad na naputol si Trey sa masasamang salita ni Jace. Milyon-milyong dolyar ang ginugol ko sa pagpapagamot sa iyo para mapanindigan mo ako kapag nagkaproblema ako. Tapos anong nangyari? Ang ginawa mo lang ay lumuhod at masampal. Anong silbi kung inaalagaan kita ngayon? Bakit ako dapat gumalang sa harap mo? Hindi mo rin deserve. Naturally, sa mga mata ni Jace, kahit na natatakot si Trey sa identity ni Harvey, dapat ay lumaban siya sa halip na hayaan siyang sampalan siya ni Harvey ng ganoon. Nakakahiya lang ito. Ang reputasyon ni Jace sa Blackburn City ay ganap na masisira. Kalaban ko ang kaibigan mo at ikaw sa pagkakataong ito, Harvey. Ngunit sinampal mo ako at ang kalokohang iyon, Trey, masyado ka. Kung gayon, ililibing natin ang mga sama ng loob natin dito. Magbabayad pa ako ng $150,000 bilang bayad sa pagkawala ng pag-iisip. Huminga ng malalim si Jace bago tumingin ng masama kay Harvey. Maghihiwalay tayo ng landas. Paano ang tunog na iyon? Natural, naniniwala si Jace na binibigyan na niya siya ng sapat na paggalang upang ibaba ang kanyang sarili ng ganito kalaki habang binabayaran din siya ng pera.
Naniniwala siya na ang mga tulad ni Harvey ay dapat na sumama dito. Kung tutuusin, masama kung magpasya si Harvey na labanan ang isang lokal na powerhouse na tulad niya. Kalmadong ngumiti si Harvey. Sinasabi mo sa akin na palagpasin ko ito. Iyan ba ang ibig sabihin mo? Oo, itinagilad ni Jace ang ulo niya. Nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mo? Don't you dare cross the line, Harvey. Walang sino man ang makikinabang dito. Mahihirapan ka lang sa South Sea kung lalapitan mo pa rin ako. Tinatakot mo ba ako? Kung iyon ang kaso, kukunin ko rin ang iyong iba pang mga paa. Simulan ang countdown, Julian York. Malamig na tawa ni Julian. 10, 9, 8, malamig na sabi ni Julian. Bastos! Sigaw ni Jace na may kasamang ngiti na namilipit sa galit at takot. Hindi mo ako kayang people-ayan. Hindi. Sampal. Bago pa man makapagsalita si Harvey York, tumalon si Trey Bierstadt sa lupa bago niya pinalipad si Jace Lee ng isang sampal. Bastos. Tinakpan ni Jace ang mukha niya habang nakasalampak siya sa lupa. Sinaktan mo ako, Trey. Gusto mo bang mamatay? Mga bitik. Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Trey bago galit na pinitik ang braso niya. Kahit na gusto ni Jace ang kamatayan, si Trey ay hindi. Bilang nangungunang talento ng Blackburn City Martial Arts Alliance, alam niya kung gaano kalaki ang titulo ni Harvey. Kaya naman ginawa niya ang sa tingin niya ay ang tamang pagpipilian. Oh, mga hiyaw ng sakit ang maririnig. Bago pa man matapos makipaglaban si Jace, kumilos na ulit si Trey. Umalangaw-ngaw sa kung saan-saan ang tunog ng mga buto bago tuluyang naparalisa si Jace. Hindi niya mapigil ang manginig sa lupa sa sandaling ito. Gusto niyang umatake, at gusto niyang tanungin ang lahat ng tao rito, at gusto niyang mabaliw, ngunit pinigilan siya ng sakit na gawin ang anumang bagay. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw na parang baboy na namamatay sa lupa. Ang mga mayayamang playboy at mayayamang babae ay naging napakatamlay. Napuno sila ng takot at paggalang habang hinihingal sila sa hindi makapaniwala. Walang nag-iisip na hahantong sa ganito ang mataas at makapangyarihang si Jace dahil sa mga taong tinawag niya sa kanyang sarili. Sa madaling salita, pinaplano ni Jace na yurikon si Harvey. Ngunit maliban sa mapunta sa isang malungkot na estado, walang ibang nangyari. Bam! Matapos mabali ang binti ni Jace, walang inaksayang oras si Trey na lumuhad sa lupa. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Gobernador York. Si Jace din ang may kasalanan nito. Nabali ko na ang mga paa niya gaya ng hiniling mo. Masaya ka ba sa lahat ngayon dito? Palagay ko naaalala ko na sinabi ko na gusto ko rin ang mga braso ng lahat. Ngunit dahil ikaw ang nakakaunawa, kukunin ko ang kaliwang braso ng lahat. Naningkit sa gulat ang mga mata ni Trey bago siya mabilis na sumagot. Salamat sa iyong kabaitan, Gobernador York. Muli siyang tumayo bago binali ang mga braso ng mga estudyanteng nakatayo sa paligid niya. Naghalo sa hangin ang mga hiyawan ng sakit at basag na buto. Ang lahat ng tao sa paligid ay hindi napigil ang manginig matapos makita ang tanawing iyon. Mga bitik. Pagkatapos, binali din ni Trey ang kanyang braso. Nawalan agad ng kulay ang mukha niya bago siya tahimik na naglakad patungo kay Harvey. Labis na humanga si Harvey sa katapangan ni Trey. Hindi lamang siya walang awa sa iba, ngunit hindi rin siya nagtitimpi pagdating sa kanyang sarili. Maaari siyang ituring na isang mahalagang pag-aari. Si Jace at ang iba ay unti-unting bumalik sa kanilang katinoan habang hamupa ang sakit. Ang galit na nararamdaman nila ay unti-unting pinipigilan. Lumuhad muli si Trey sa lupa. Sapat na ba ito, Gobernador York? Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Binuhat ni Harvey si Trey bago muling ikinabot ang nabali niyang buto na may pagkamangha sa mukha. Ikaw ay isang mapagmataas na tao, ngunit hindi bababa sa alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Hindi masama. Naningkit ang mga mata ni Trey sa gulat bago sinamantala ang pagkakataon. Inaasahan ko ang pagsulong sa iyong patnubay, Gobernador York. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey sa kanya. Tama na, tatawagan kita kapag kailangan kita. Kunin mo sila at umalis na kayo.
Ayokong may makaalam tungkol sa nangyari dito. Naiintindihan mo ba ako? Siyempre, tumango si Trey na parang manok na tumutukan ng kanin. Sabihin sa pamilya Lee na makakapaghiganti sila sa akin kung gusto nila hanggat kaya nila ang mga kahihinatnan. Tinapik ni Harvey ang mukha ni Trey bago naglakad palayo. Matapos makitungo kay Jace Lee at sa iba pa, tinawagan ni Harvey York si Irene Johnson bago pumunta sa Blackburn City Hospital. Ang Blackburn City Hospital ay isang pribadong ospital. Hindi ito ganoon kalaki, ngunit ang mga kasangkapan ay napakaranggal na malalaman ng lahat ang tungkol sa ospital. Sabi nga, katamtaman ang medical skills ng ospital. Ang reputasyon ng mga ospital ng lungsod ay mababa. Ang mga ospital ay karaniwang umaasa sa mapanlinlang na pera mula sa mga bulsa ng mga turista, kaya syempre sila ay kumikita ng malaking kita. Ang mga turista ay walang mapupuntahan dahil dito. Wala silang choice kundi hayaan itong dumausdas. Naintindihan lang ito ni Harvey habang papunta siya rito. Dahil hindi lokal si Irene, hindi siya masisisi sa sitwasyon. Maya-maya, dumating sina Harvey at Julian York sa hallway ng ospital. Ginoong York, magalang na bati ni Irene kay Harvey. Kamusta ka? Tumango si Harvey. Nasa emergency room siya, pero nag-aalangan si Irene. Kumunot ang noo ni Harvey. Matapos tingnan ang siwang ng pinto, may nakita siyang 6 na tao na nakahiga sa hospital bed. Hindi bababa sa 3 pasyente ang mukhang nasugatan sa katawan at bahagyang humihingi ng tulong. Pero wala ni isang medical staff ang nakita sa loob. Nang pinadala ko si Miss Moreno dito, sinabi ng mga staff na makakakita sila ng ilang celebrity. Narinig ko na ang taong iyon ay nakamot sa kanyang daliri habang kumukuha ng pelikula para sa isang palabas at lahat ng staff ay pumunta para tingnan. Sabi nila babalik sila agad. Hiniling nila sa akin na magbayad muna ng deposito na $4,000. Binigyan ko sila ng pera kalahating oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin sila dumarating. Nagsimulang magpanik si Irene. Kumunot ang noo ni Harvey. Alam niyang masama ang ospital, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalala. Nang hihingi na sana siya ng tulong ay agad siyang pinutol ni Irene. Sir York, hayaan mo akong hawakan ito. Pumasok si Irene sa main hall ng ilang minuto bago bumalik. Sabi nila babalik sila, Sir York. Hindi dumating ang mga medikal na kawani pagkatapos ng 10 minuto. Bago pa man makapagsalita si Harvey ay umalis na ulit si Irene. 3 beses niyang ginawa ang parehong bagay. Sa wakas ay lumapit ang isang medical staff pagkatapos noon. May nakalagay na nameplate na may Rain Bell sa dibdib niya. Bakit ka sumigaw? Nandito ka ba para maningil ng utang o ano? Naglakad si Rain patungo sa emergency room habang nagsasalita siya na may iritadong tingin. Hindi mo ba nakita na humihingi kami ng autographs? Hindi mo ba alam na narito ang Diyosa ng South Sea? How dare you interrupt our time with the goddess? Gusto mo bang mamatay o ano? Ilang magagandang nurse ang tumitig kay Irene ng masama, sa pag-aakalang isa lang siyang abala na sumisira sa kanilang negosyo. Agad na nagdilim ang mukha ni Irene. Napakaraming tao sa emergency room. Lahat ng nandoon ay nangangailangan ng tulong. Pero humingi kayo ng autograph. Nasaan ang inyong moral? Moral. Napangiti ang isang nurse. May sasabihin ako sayo. May mga pasyente dito araw-araw, ngunit hindi nagpapadala ang Diyosa dito sa lahat ng oras. Hihilingin pa rin namin ang higit pa. Kung ayaw mo, umalis ka dito. Malamig na tumawa si Rain Bell. Pero binabalaan kita. Hindi namin ibabalik ang iyong pera kapag nakumpleto na ang transaksyon. Maaari mong dalhin ang pasyente, ngunit hindi na namin ibabalik ang deposito. Ngayon umalis ka na. Itigil ang pagiging nakakasira ng paningin. Parang yelo ang ekspresyon ni Irene Johnson nang marinig ang mga salitang iyon. Lumalampas ka sa linya. Hindi mo nililigtas ang pasyente, ni ibabalik ang pera. E didemande kita. Magdedemanda ka. Nagpinta si Rain ng kilay bago itinuro ang numero sa dingding. Narito ang bawat numero ng telepono ng administrasyon at istasyon ng pulisya. Tawagan mo kung sinong gusto mo.
Kung kaya mo man lang akong takutin, magmumokmok ako sa harap ng mukha mo. Sa tingin mo, may mga tagalabas na maaaring magpakitang gilas sa isang lugar na tulad nito. Tingnan natin kung may kukuha ng phone mo. Naiinis na ekspresyon ang ipinakita ni Rain. Nakasanayan na niyang manloloko ng pera mula sa bulsa ng mga turista. Kahit na ang isang turista ay humingi ng tulong, ang ospital ay palaging protektado. Ikaw ay hindi makatwiran. Nagpapanik si Irene. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong ganito kagulo. Lumapit si Harvey at tinapik ang balikat ni Irene bago ito mahinahong sinabi. Tagalangmen ka, Irene. Paano mo hindi maintindihan ang isang bagay na kasing simple nito? Ha? Natigilan si Irene. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Harvey. May mga tao na kailangang sampalan muna, bago nila maintindihan. Pagkatapos, humakbang pasulong si Harvey bago niya ibinaba ang palad. Oh! Napasigaw si Rain sa sakit habang pinapalipad siya. Hindi gaanong gumamit ng lakas si Harvey sa kanyang sampal, ngunit sapat na iyon para lumipad si Rain ng paatras. Ang kanyang malaking puting Amerikana ay nagulo na may matingkad na pulang marka ng palad sa kanyang mukha. Natigilan siya bago tumingin kay Harvey nang hindi makapaniwala. Naturally, ito ang unang pagkakataon na nasa ganitong sitwasyon siya matapos kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ng lahat. Sinaktan niya ako. Sinaktan niya ako. Maya-maya ay sumigaw si Rain. Tumawag ng security. Mabilis na binuhat ng ilang magagandang nurse si Rain bago tinaasan ng kilay si Harvey. Mamamatay ka. Tapos ka na. Ginawa ng Blackburn City Hospital ang anumang gusto nila nang walang takot. Matagal na nilang hindi nakikita ang pag-atake ng pamilya ng pasyente. Ang mga taong nagdudulot ng gulo ay agad na ipinatapon o ipa-blacklist. Bilang karagdagan sa pagbabayad ng mga multa, maaaring kailanganin silang ikulong sa likod ng mga rehas sa loob ng ilang buwan. Kaya naman walang nang ahas na gumawa ng gulo kahit na naloko sila sa kanilang pera. Ito ang unang pagkakataon na hinahawakan ng ospital ang insidente ni Harvey. Hindi kataka-taka na ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay natigil kahit na ang industriya ng turismo ay patuloy na lumago. Sino ang babalik pagkatapos mong lokohin? Sinulyapan ni Harvey ang mga tao bago sinipa ang pinto ng emergency room. Hindi siya nakaramdam ng ligtas na pinabayaan si Ellen Moreno na manatili dito. Nagkatinginan sina Irene at Julian York bago sumunod sa likuran niya. Kabanata 3870. Si Ellen Moreno ay lasing pa rin sa emergency room. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng nyebe. Dapat ay walang laman ang kanyang tiyan at ginagamot ang kanyang mga sugat, ngunit iniwan siya ng mga medical staff sa silid na walang ginagawa sa kanya. Sumimangot si Harvey York bago pinindot ang tiyan ni Ellen. Pagkatapos, pinahit niya ito at sinabihan si Julian York na kunin ang basura. Si Ellen ay mukhang napakagaan ng loob habang iniluwa niya ang karamihan sa kanyang alak. Pagkatapos mag-apply ng gamot si Irene sa emergency room para gamutin ang mga sugat ni Ellen, inilagay siya sa wheelchair. Maya-maya pa ay naghanda na si Harvey at ang iba pa na umalis. Biglang narinig ang gulat na yabag, kasabay ng walang humpay na sigaw. May isang security guard na sinusubukang makapasok sa emergency room. Kalmadong tumitig si Harvey bago humakbang pasulong si Julian. Agad na bumukas ng husto ang pinto, 8 malalaking security guard ang pinalipad bago sila bumangga kay Rain Bell. Ito ay isang napakakahila-hilakbot na tanawin. Halos sabay-sabay, ang isang grupo ng mga tao na may mabangis na tingin ay nagpabalik-balik sa gitna ng koridor. Isang babaeng mukhang may edad na ang nakita na nangunguna sa grupo. Siya ay nagtataglay ng isang nakamamanghang figure at hindi mapaglabanan na alindog, kasama ng isang matayog at makapangyarihang tingin. Ilang magagandang nurse ang likas na nanginag nang makita ang babae. Ang babaeng namamahala sa Blackburn City Hospital, si Nellie Padlow. Kumunat ang noo ni Nellie na may marangal na ekspresyon sa mukha. Sino ang gumawa ng gulo sa ospital ko? Bulag ba kayo o ano? Malamig na sigaw ni Nellie. Direktor Padlow,
Tinawag kaming immoral ng tagalabas na ito at sinimulan kaming bugbugin at sipain ang pinto ng emergency room. Papasok na sana kami sa loob, pero nagpasya pa rin silang kunin ang pasyente. Nagdudulot sila ng malaking kaguluhan dito. Natisod si Rain sa lupa at tinuro si Harvey matapos makitang lumitaw si Nellie. Lumipat ang malamig na tingin ni Nellie kay Harvey at sa iba pa. He chuckled after sensing their out-of-place attitude. Kunin ang lahat ng security dito ngayon. Malamig niyang bulalas. Naturally, kung ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan dito ay hindi mayaman o makapangyarihan, talagang naniniwala si Nellie na kaya niyang ibagsak silang lahat. Hindi mahalaga kung saan nanggaling ang taong iyon o kung gaano kalaki ang kapangyarihan nila. Sa isang lugar tulad ng Blackburn City, lahat ay kailangang lumuhod sa harap niya. Tinitigan ng masama ni Nellie si Harvey at ang iba pa. Wala akong pakialam kung insultuhan mo ang aming teknolohiya, kahusayan, o kasangkapan sa paligid ng maldita na lugar na ito. Pero tinatawag mo kaming immoral. Anong klaseng biro ito? Ang mga staff dito ay pawang mga mahuhusay na estudyante na nagsanay sa island country. Hindi mo pa ba alam ang pangalan ng ospital na ito? Kami ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng moral dito. Iyon lang ang dahilan kung bakit may mga pangalan kaming inaalagaan rito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para siraan kami ng ganito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung patuloy kang magdadaldal ng ganito?